depression. 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 Depressed ka? Kind of stuff who genuinely actually love each other. Ay nako. Alam niyo mga normal, may napansin ako, yung pinapanood ko yung mga, may napansin ako na medyo, hindi ko alam kung maiinis ako, matutuwa ako. Parang yung mind natin, nag-work siya as parang absorbent, na kung ano yung pinifeed mo, pinapakain mo, may tendency mangyari din sa'yo eh. Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa depression and anxiety, pero ilagay natin nung araw, pagkakalam ko hindi naman uso nung unang panahon yan. Imagine mo nung araw, yung hindi pa uso yung social media, yung hindi pa uso yung hindi pa uso yung social media, hindi pa uso yung, hindi pa uso yung mga barel, yung tagaan pa lang yung panahon, yung unang panahon, yung mode of communication is like, alam mo yun, very territorial, tribal. Parang pag may nakasalubong ka, alam mo yun, lagi kayong may war, laging may alam mo yun, laging may alam mo tawag dyan, may gera lagi, alam mo yun, ganon. What if nabuhay tayo sa panahong ganon? Feeling ko walang depression sa panahong unong araw. Kasi sanggala, wala kang time ma-depress, wala kang time mag-alala. Kasi yung parang anytime may susugod sa'yo, alam mo yun, ganon. Wala lang, kaya wait lang, ayun, naayos ko na siya. Kasi nadidepress na ako sa pagsiset up nito. Pusang gala. Kailangan ba ganun? Alam mo yung tuwing nagsasalita ako dito, ang dami kong alam mo yung daming seremonyas, kailangan ko pa ayusin to, alam mo yung ganun. Hindi ko siya ang inaayos. Pwede na ba akong tawagin may panic attack or mga kung ano-ano alam mo psychological disorder na nag-i-exist ngayon. Ang napansin ko lang as I was saying, kung nasa unang panahon siguro tayo, medyo nasa tayo, yung mga Valhalla ba yun, yung mga ganun, yung mga tribal era pa, yung mga samurai era, yung mga ganun. Siguro probably hindi alam ng karamihan tao yung mga depression, anxiety, panic attack na mga ganyang dilema na nangyayari ngayon. Parang feeling ko, correct me if I'm wrong pero feeling ko nag-ugat yan sa sa sobrang daming information na nakikita ng mata, na absorb ng mata natin dito sa social media. Kaya pansin ko yun ang nagiging root cause alam mo yung ganon. Pero feeling ko pag wala tayong masyadong tinatawag na screen time na sobrang tagal at meron ka isang direction lang na pinupukusan, feeling ko hindi siya magi-exist sa'yo Yun ang napapansin ko. Kasi yung mga nakakaramdam ng mga ito yung mga taong may space pa Alam mo yung may gap, may oras pa sila para magkaroon ng tinatawag na alam mo, meron silang space ng time na para maging magkaroon tinatawag hang time, or para sa akin parang meron silang gap sa oras nila or space sa oras nila para mag-isip. Pero pag doon ka pinanganak sa era kung saan wala kang time mag-isip, ang angas mo instinct mo lang is to survive, to kill, or to conquer. Feeling ko hindi magi-exist yung mga ganyan Alam mo ganyan. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko binabalidate kung ano man nag-i-exist sa yung depression ngayon, okay? This is just my opinion. Alam mo ganun? Opinion ko lang naman to. Wala lang, naisip ko lang, kung siguro buhay tayo sa makalumang era, kung saan ang senaryo lagi is tawag yan, gera, pananakop, tagaan, yung agawan ng lupa. Alam mo yun, kasi balita ko nung araw, matapang ka lang, may malawak ka ng lupa May mga ganong senaryo dati. Yung parang pag anytime may nakita kang tao, feeling mo agawang ka ng, alam mo yun, magsasakitan talaga. Feeling ko hindi magi-exist yung depression, anxiety yan. Alam mo yun, at kung ano-anong psychological problem Alam mo yun, ganon. Ay, putang ina. Pero na-experience ko rin naman ma-depress syempre. Kasi may tinatawag sa panahon kasi ngayon, uso na yung mga broken heart. Alam mo yung gano'n, kasi bata ka pa. Pero napansin ko na paano ko siya na-overcome. Gawin mo lang busy sarili mo talaga. Maging busy ka maging busy ka on something na alam mong makakapagbigay ng happiness sa'yo at sa ibang tao. Alam mo, parang may vision ka na alam mong someday, you will make the world a better place. Yun yung may pinaniniwalaan kang ganun maging resulta. I'm sure hindi mo mararamdaman ng hindi ka tatamaan ng depression. Yun ang napansin ko Tumaba ako pag nagkahit ako. Sana may filter yung DSLR na pampapula ng lips Pula siya sa personal. Napupurga kasi ako minsan pag may nagpi-feed dito na mga depression quote, mga yun ang assessment ko, yun ang napansin ko sa human body ko. At saka hindi talaga ako naniniwala sabihin nila ang tao iba-iba. Kasi may mga narinig ako dito, iba-iba tayo. Hindi, pare-pares lang tayo pare-pares tayo, may paa, may kamay, may isip, alam mo yun, may feeling ko pares tayo, pinanganak tayong parehas ng ng subconscious mind, ng default. Alam mo yun, feeling ko pares tayong default Nagbabago lang yan, depende sa environment na kinabibilangan mo. At depende sa diet mo. Ibig sabihin ng diet, kung ano yung napapakinggan ng tenga, nakikita ng mata, naririnig araw-araw, kasama mo sa buhay, yun ang malaking impact talaga. Ngayon napansin ko.
Kaya ako, pag may nakita ko medyo paiyak-iyak dito sa TikTok or sa ano, naku, skip agad sa akin yan. Kasi pag binigyan mo ng ano yan, ng oras, yung algorithm, ipifeed niya sa'yo yung parang feeling niya gusto mong makita eh. Alam mo yung gano'n? Kaya mas lalo kang madidepress, lalo kang magiging anxious, lalo kang mag-aalala. Especially ngayon, daming gera-gera. Manood ka lang hindi ko alam kung anong algorithm, pero feeling ko, manood ka lang ng mga 5 seconds, iniisip agad ng TikTok na parang gusto niya parang entertain ata tong taong to sa mga gera-gera. Hanggang sa mag-alala ka na, pinag-uusapan nyo na sa bahay, pinag-uusapan nyo sa kapitbahay, hanggang sa, simula sa loob, palabas na, pag ganun na, hanggang sa ganun na yung naging ano mo. Ang mahirap dun, pag ganun na yung naging ano mo, naging sistema mo, pati yung ibang habit mo na nawawala eh. Yung habit mo na pagiging dati eh matapang ka, dati eh may pagka-careless ka, nawala na yung ganun. Ngayon medyo ano ka na, lahat na pinanimbangan mo. Dahil nga yung hormone na responsible sa fear ay nangibabaw na, kaya minsan nag-aalala ka sa lahat ng bagay na naging overthinker ka na. Di ba? Isang nakakauhaw magsalita. Ito ko lang i-share to sa mga tao na kung sa mga oras ng ito ay nadidepress ka, nalulungkot ka, or nagkakaroon ka ng anxiety, nag-aalala ka sa anong pwede mangyari. Kasi depression daw is it's overthinking of the past. Anxiety is overthinking of the future. Alam mo ganon? Kung naranasan mo yun, wala namang mali. Hindi ko naman hinusgahan kayo. Ang akin lang, feeling ko nagiging more on nagiging ano ka eh. Yung sistema mo sa buhay mo, medyo nagsusurround lang lagi sa sarili mo eh. Alam mo yung ganon. Masyado kang naging self-centered sa mga bagay-bagay mo na to the point na sarili mo na lang lagi yung feeling ko nag-focus sa sarili mo. Alam mo yun? Pero pag gumawa ka na something na outside the box o outside sa loob mo, alam mo yung ganon, like gumawa ka ng mga charitable, alam mo yun, kahit ano, tumulong ka, magwalis ka sa kapitbahay mo, kahit ano, something na may magpapasalamat sa'yo or something na mapapawisan ka or something na, alam mo, may kagat ng risk. Yung tipong life and death situation. Yun, nandun kasi sitwasyon ganon. I'm sure malaking tulong sa mga tao may depression yan eh. Yung tipong may kagat ng risk. Minsan kasi, pag walang kagat ng risk ang buhay mo, parang, pag walang, alam mo yun, pag walang risk ang buhay mo, nagiging overthinker ka eh. Yun lang napansin ko lang alam mo yung balat ko, pag nagpapainit ako, nagsisilabasan yung mga, di ko alam, parang, ano itong tawag dito, mahal? Freckles? Wrinkles? Ano ba tawag dito? Nalilito ako sa wrinkles or freckles eh. Hindi ko alam kung ano yung dalawa eh. Doon ako nadidepress. Yun. Pag sinabi mo, nako, nagmamanifest pa. Huwag mo na sabihin. Kaya ako minsan, pag medyo sumasakit ang ulo ko, kakaisip na nung gagawin ko, nagbabasketball ako, ayun, namamasyal ako sa labas, nagtitinda ako, naglalako ako, gumagawa ako ng something na titibok ang puso ko, marireject ako, magugutom ako sa kalye. Alam mo, yung mga ganyang bagay, pag yan araw-araw mo naranasan, feeling ko, may something sa mga senaryo na yan na nagiging ano ka eh. Alam mo na nawawala yung mga depression mo, anxiety mo, pag-aalala. Basta yun lang, napapansin ko. Kaya ako sabihin nyo pag nadidepress kayo, may mo, inamo ka. Wala ka kasing, sabihin nyo sarili nyo ganito, inamo ka. Wala ka kasing ginagawa. Komportable ka kasi. Wala ka kasing risk sa buhay. Masyado mong iniisip lahat ng bagay na nakikita mo sa social media. Yun, sabihin mo sa sarili mo. Wala ka kasing adventure. Wala kang sense of action, alam mo yung ganun. Wala kasi nagre-reject sa'yo. Pansinin nyo to, subukan nyo to mga normal Narasan nyo lang mabalda ka ng rejection na kahit anong type of rejection, maniwala ka sa akin. Tingnan natin hindi ka magiging masaya. Alam mo, may something sa rejection na na parang nakakatawa eh. Alam mo yung ganun. Matatawa ka na lang sa sarili mo eh. To the point na matututunan mo talaga maging masaya kahit mag-isa ka. Taga mo sa bato yan. Ang haba na sinabi ko, no? Sinisipon ako eh. May sibuyas ako dito. Papatagal daw na sipon. So yun lang. In short, tuwing nadidepress ka, isipin mo lang na what if nabubuhay ako sa past. Ibig sabihin, what if naging tawag yan nila Alexander the Great, yung mga panahon na mga ganyan. Alam mo, parang anytime may atake sa'yo, I'm sure, wala kang panahong mag-alala, wala kang panahong ma-depress. Kasi yung nasa isip mo lagi, self-defense. Woo! Hinamok ka! A few inches later. Okay naman sinabi ko, mahal. Okay naman. Wala lang. Gusto ko lang, minsan kasi para gisingin mo ang sangkatuhan, parang pili mo kailangan mo silang sipain sa mukha. Alam mo yung ganun? May ganun eh. May ganun minsan yung parang, kasi ang pananaw kasi ng iba tao, iba-iba daw ang tao, iba-iba. Hindi ako maniniwala iba-ibang tao, pareho lang tayo ng problema. Imposibleng iba-iba tayo, pares tayong tao eh. Hindi ganun yan, mahal. Feeling ko nagkakaiba-iba lang. Feeling ko sa kasi iba-iba yung diet, kaya yung hormone nila mas mataas. Minsan kasi hormonal eh. Minsan kasi hormonal. Pero nung wala namang mga ganyan-ganyan, walang social media, walang mga hormone, hindi natin alam yung mga yan. Yung sinasabi ko, di ba? Kung nabuhay ka sa panahon nila, nila lapu-lapu, tingin mo magdi-depress ka pa? Parang anytime may atake sa'yo. Kasi ang pagkain dati, kasi mahal, kasi parang ang baba na ng ang
baba na ng ano ng Oh, yung diet kasi mga pagkain ngayon puro na chemical. Wala ako sa Yun nga mahal yung sabi ko nga lagi mo sinasabi ang innovation may disadvantage eh. Ang innovation, yung pagbabago, may disadvantage talaga. Pero kung nabuhay tayo sa panahon ni Lapu-Lapu, tingnan mo makakapag-isip ka pa ma-depress. Yung anytime may atake sa'yo, 'di ba? Saan gala sila ba? Wala kang panahon eh. Kasi feeling ko yung mga depression at pag-aalala, sa mga taong ano talaga yan, may space para mag-isip. May time para mag-isip. Thank you. Supportive ka. Hindi rin natin masisi talaga ngayon. O, di mo rin masisisi talaga. May mga tao talaga na gano'n. May tao talagang mababa ang ano sa sarili. Hindi nga sinasabi ko nga, paano bumaba yung sarili, yung esteem niya. Sa environment nga yan. Oo, environment talaga yan. For example, lumaki sa environment kung saan nila lahat iba sa gulero. Tingin mo ay may madidepress pa doon? Bakuna yan. Bakuna.